Dalawang pangunahing kaganapan ang nagaganap sa gitnang silangan na sinabi sa Biblia na mangyayari. Una, may tagtuyot at ang mga ilog sa gitnang silangan ay natutuyo, partikular ang ilog Jordan. Ikalawa, ang muling pagkabuhay ng Dead Sea. Ito ang dalawang bagay na tatalakayin natin ngayon. Ayon sa isang artikulo, ang Dead Sea ay unti-unting namamatay. Kulang ang inuming tubig, at nahaharap ang Jordan sa krisis sa klima. Sa artikulo, tinatalakay kung paano naglalabasan ang mga sinkhole sa paligid ng Dead Sea. Ang artikulo ay nagpapahiwatig na ang mga sinkhole na ito ay sanhi ng kamatayan at pagkawasak dahil natutuyo ang Dead Sea o dahil kinukuha ang tubig nito. Ngunit sa katotohanan, ang mga sinkhole na ito ay nagdudulot ng buhay at katuparan ng propesiya. Maraming dahilan kung bakit may tagtuyot sa gitnang silangan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa tubig at ang kontrol ng mga bansa sa mga dam, kung saan sila kumukuha ng tubig para sa kanilang pangangailangan, ngunit hindi ito ibinabahagi ng patas sa ibang mga bansang gumagamit din ng parehong pinagkukunan ng tubig. Ngunit ang tagtuyot, taggutom, at salot ay mga bagay na alam nating mangyayari sa mga huling araw. Kung ito man ay palatandaan yun, hindi tayo tiyak, ngunit magmamasid tayo at magiging mapagmatsyag sa mga palatandaan ng panahon gaya ng sinabi ni Jesus. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 7, sinabi niya, "Sapagkat maglalaban-laban ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga taggutom, salot, at lindol sa iba't ibang lugar." Marami sa mga taggutom sa mga huling araw ay may kaugnayan sa tagtuyot. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga artikulo na nagsasabing ang ilog Jordan, na lugar ng bautismo ni Jesus, ay natutuyo, ito'y dapat nating bigyang pansin. Hindi na dapat ikagulat na ito ang nangyayari sa mundo ngayon. Alam natin na sa mga huling araw, kapag nagaganap na ang kapigatian at ang puot ng Diyos ay malapit ng ibuhos sa mundo, darating ang 4 na mangangabayo ng Apokalipsis. May isang video kung saan may isang taong nakatayo sa ilog papunta sa Dead Sea. Alright guys, we are standing in the Dead Sea right now. But the really cool part about where I'm standing is that as I pan here, you're gonna see I'm standing actually in fresh water that's flowing down out of the Judean mountains into the Dead Sea. So we're literally standing in prophecy being fulfilled. You can read in the caption the references from Zechariah and Ezekiel that prophesied about this. And we're literally standing in it here right now. Sa Ezekiel Kapitulo 47 versikulo 8 hanggang 10, sinasabi, "At sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay umaagos patungo sa silangang rehiyon at bumababa sa Araba, at pumapasok sa dagat na patay. Kapag dumuloy ito sa dagat, ang maalat na tubig ay nagiging tubig tabang. Ang maraming uri ng mga buhay na nilalang ay mabubuhay saan man dumuloy ang ilog. Magkakaroon ng napakaraming isda sapagkat ang tubig na ito ay dumadaloy roon at ginagawang sariwa ang maalat na tubig. Kaya saan man dumuloy ang ilog, may buhay. Mangingisda ay tatayo sa baybayin mula En-Gedi hanggang En-Eglaim. Doon ay magiging lugar ng pagsasabitan ng lambat. Ang mga isda ay magiging maraming uri, gaya ng mga isda sa dagat Mediteraneo. Sa Zacarias Kapitulo 14 versikulo 8 naman ay sinasabi, "At mangyayari sa araw na iyon, na ang mga buhay na tubig ay manggagaling mula sa Jerusalem, kalahati nito ay papunta sa dating dagat, at ang kalahati naman ay sa dagat sa dakong silangan, sa tag-init at taglamig ay mangyayari ito." Ang mga sinkhole na lumilitaw na sinasabi ng ilan na ito ang sanhi ng pagkawasak at pagtuyo ng Dead Sea, ngunit sa katotohanan, ito ang katuparan ng propesiya ng pagbabalik ng buhay sa Dead Sea. May mga artikulo mula pa noong 2016, na nagsusulat tungkol sa mga sinkhole sa paligid ng dagat na patay o Dead Sea, na napupuno na ngayon ng tubig tabang. At hindi lamang iyon, mayroon na ring mga isda, mga hayop na nabubuhay sa tubig, mga ibon,
at mga halamang tumutubo sa lugar na iyon. Ito'y malinaw na nagsisilbing simula ng katuparan ng propesiya sa aklat ni Ezekiel. Ang dagat na patay o Dead Sea ay higit sa 400 metro sa ibaba ng antas ng dagat, kaya ito ang pinakamababang dagat sa buong mundo. Talagang kamangha-mangha kapag iniuugnay ito sa mga propesiya at mga bagay na isinulat sa Biblia. Para sa isang taong naniniwalang gawa-gawa lamang ang Biblia, at kathang-isip lang ng tao, hindi nila malalaman noon pa man na ang lugar na ito, ang pinakamababang bahagi ng mundo. Noong 2011, isang grupo ng mga mananaliksik ang nakatuklas ng malalalim na bukal ng tubig tabang, na lumilitaw mula sa ilalim ng dagat at muling pinupuno ang nauubos na maalat na tubig ng dagat na patay. Kamangha-mangha talaga na makita ang mga ganitong kaganapan. Ang mga ito ay isinulat sa Biblia libu-libong taon bago pa mangyari, at ngayon, nasasaksihan na natin ang mga ito sa ating panahon. Kaya mahalagang maging mulat tayo sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Kung ano ang tunay na nangyayari, at higit sa lahat, kilalanin natin na ang mga propesiya sa Biblia ay matutupad, at matutupad ito ng eksakto ayon sa pagkakasulat nito. Ang pahayag 22 ay nagsasalita rin tungkol sa isang ilog ng dalisay na tubig na aagos, mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, na matatagpuan sa Bagong Jerusalem, kung saan naroon noon ang Lumang Jerusalem, at dadaloy ito sa mga lansangan. Ito ay tatawaging ilog ng buhay na magdudulot ng masaganang pamumunga, sa lahat ng halamang tumutubo sa gilid nito. At sinasabi roon na ang mga dahon ng mga punong kahoy na tumutubo sa tabi ng ilog, ay magsisilbing kagalingan ng mga bansa. Ito ang ilog ng buhay na aagos mula sa Jerusalem. Talagang kamangha-mangha ang mga bagay na ito. Ang Biblia at ang mga propesiyang nakasulat dito, ay naisulat libu-libong taon na ang nakalilipas, at ngayon ay unti-unti nating nasasaksihan ang katuparan ng mga ito sa ating panahon. Kahit pa paunti-unti pa lamang ang mga nangyayaring senyales bago ang ganap na katuparan, tunay na kahanga-hanga pa rin ito. At sinabi ng Diyos na ibinibigay niya ang mga propesiya, upang malaman natin ng maaga kapag ang mga bagay na ito ay nagsisimulang maganap. Isa itong patunay ng kanyang kabutihan at pag-ibig, na ang Diyos ng Biblia, ang tanging tunay at buhay na Diyos. Kaya mamuhay tayo para sa Diyos. Mamuhay para sa Kanya na nagbigay ng mga propesiyang ito, na isinulat ang mga ito sa Biblia libu-libong taon na ang nakalipas, upang malaman at maaasahan natin ang Kanyang salita at na si Jesus ay muling babalik. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Kanya. At kung mamumuhay ka para sa Kanya, ikaw ay mabubuhay magpakailanman na kasama siya sa walang hanggan.